Ito yung mga biyahe na hindi mo inaasahan. Kumbaga wala ka sa plano mo to pero kalahin mo mapupunta ka dito. Kaya for today's video, kwento ko paano ako nakarating dito. Kaya tapusin mo yung video na to hanggang sa huli. Kaya tara, let's go. 3 hours ko nga lang palang binyahe itong Dinggalan. Since weekdays naman siya, wala naman ako masyado na encounter na traffic. And pag galing dito, apakaganda dito guys. Doon lang naman ako nagpunta sa may sawmill, along Gabaldon. Sumobra ako dito sa may Dinggalan. Kagandahan kasi sa emergency na lakad na ako kung mag side trip sa mga gantong pasyalan. Bali dito nga pala ako nagdaan sa may bypass. Kung di ako nagkakamali, kampo to ng mga militar. Hanggang sa binaybay ko yung bayan ng Palayan. Kagandahan dito, walang traffic na may encounter. Yun nga lang, hindi maganda yung kalsada guys. Straight to the point na tayo. Hindi tayo nagpapatumpik-tumpik. May ilang kalsada kasi dito talagang pangit. Hindi ko na lang din binidyohan. Pero sa mga dumadaan dito, alam naman nila yun. Tsaka isa pa, nakikiraan lang naman ako dito. Pagdating sa bayan ng Laor, magandang tanawin yung sumalubong sa akin. And finally, palabas na ako ng bypass nito. Nagpatuloy lang tayo sa biyahe natin dito hanggang sa nakarating tayo dito sa may Gabaldon. Pasensya na nga pala kung malog yung video. Hindi ko kasi dala yung camera ko dito. Kumbaga nga, biglaan lang yung lakad na to. Huminto lang ako saglit dito para magpahinga. Tamang sightseeing lang, namiss ko din kasi yung lugar na to. Napakaganda pa din dito at talagang babalik-balikan mo. Doon pa ako babiyahe sa may sawmill. Siguro mga 30 minutes pa yun. Di rin ako nagtagal sa may Arco, nagpatuloy din ako sa biyahe na to. And napansin ko napakaganda ng mga bundok dito. Para ako nasa New Zealand. Hanggang sa nadaanan ko tong Dupinga River. Pagdating ng Dinggalan signage, nakisuyo pa si Ate Jenny na magpabili ng hopya. Sinabayan ko na din ang stop. What's up guys? We're here, Dinggalan. Masya lang tayo dito. Biglaan lang to. Mamaya, biyahe na din ako ng Bulacan. May pinuntahan lang ako saglit at emergency lang. Kaya tara, saglit tayo dito. Side trip ba? Kaya tara, let's go. Nakapunta na ako ng sawmill, no? And since malapit na sa Dinggalan, sinulit ko na yung biyahe ko dito. Makikita mo, napakaganda dito guys. Tama nga yung sabi doon sa kanta, parang ayoko muna umuwi. Medyo nakakatakot lang dito kasi ako lang yung tao. Kung makikita mo. Yan guys, ito ako sa Dinggalan. Alright, what's up? Pag ganyan-ganyan lang ako dyan pero kinakabahan na ako niyan. Hanggang sa umakyat ako dito sa may poon ng Nuestra Señora de la Paz. Pag akyat ko dito ko nakita mas maganda pala view deck dito. Kainaman ngayon, konti lang kasi yung tao. Kung mapapansin mo, mga magjowa nandito. And since sarado yung mga kainan doon sa baba, buti na lang may baon akong tinapay. Pagkakain ko niyan, bumati na din kagad ako. Kasi sabi ko side trip lang din yung pupuntahan ko. Bale ito nga pala yung daan dito. Pasensya na kung malog yung video. Naiwan ko kasi yung camera ko dyan. And isa pa, sabi ko nga kanina, wala talaga sa plano yung lakad na to. Pag pumunta ka ng weekdays dito, kakabahan ka talaga. Bukod sa wala kang mga kasalubong, ang maganda naman, meron ka makikita na gantong tanawin. Sa gantong paraan, goods na ako. Pwede na ulit ako niyan umuwi ng Bulacan. Hindi rin nagtagal, batsi na din ako. And habang nasa biyahe ko, napansin ko isa naka big bike. Dati ko palang kasamahan sa trabaho. Hindi ko sila sinabayan kasi mabibilis magpaandar yung mga yan. Pero di ko ina-expect, 3 hours ko lang din pala na biyahe. Mula Dinggalan hanggang Bulacan. Pagdating dito sa may Mount Tanawan, napansin ko may magandang view. Kaya binagalan ko lang habang pababa. Medyo mataas sa part na to. Kaya kailangan pagdadaan ka dito, yung preno mo sa harap at likod, dapat lahat yan gumagana. And isa sa napansin ko sa lugar na to, parang ang daming campsite dito sa may bandang parte na to. Kaya kung nadaan ka dito, sigurado ko, alam mo na din yan. Medyo maalog na naman yung video. Nadaan na naman kasi ako sa Malubak. Sa totoo lang, okay dumaan dito. Kumbaga, ito na yung shortcut eh. Kailangan mo lang talaga tiisin yung mga pangit na kalsada. Kumbaga, ito na yung pinaka-bypass road. Hanggang sa nakalapas na ako ng base militar. Pagdating sa Patag, paspasan na ulit yung biyahe. Konting ingat lang, may mga blind spot kasi na lubak. Napaka-solid ang experience na to. Biglaan na tapos nakapamasyal ka pa. Kung saan man ang next destination ko, yun hindi ko alam.